Kung aspiring government employee ka or newly hired sa government service, may dalawang rights na kailangan mong malaman. At honestly, ito rin yung mga dahilan kung bakit kahit minsan toxic at challenging ang trabaho sa government, masasabi mo worth it pa rin. Hi, I'm Love. Kung bago ka lang dito, nagsishare ako about buhay sa DepEd at government service. Baka magustuhan mo itong kind of content, so share mo ito sa mga kakilala mong nangangarap na makapasok sa government. Hit mo rin yung like para makapasok ako sa For You page mo, at kung gusto mo ng ganitong mga content, click mo yung plus sign sa taas. So ito yung dalawang rights mo as a government employee na sobrang importanteng malaman. Una, yung right mo to just and equitable wages. Meaning kapag officially appointed ka sa isang government position, entitled kang makatanggap ng tamang salary para sa position na yon based sa salary grade na nasa appointment mo. Hindi pwedeng mas mababa at hindi rin pwedeng kung ano-anong amount lang. May right ka rin sa benefits like personal economic relief allowance or pera, bonuses at iba pang benefits prescribed by law, especially kapag regular employee ka. Except na lang syempre kapag may mga cases under the Civil Service and COA rules like a WOL, suspension, leave without pay, drop from the rules at iba pang violations provided by law. Number 2, right to security of tenure. Ito talaga yung isa sa pinaka-powerful na karapatan ng isang government employee. Kapag may regular appointment ka, hindi ka kasi pwedeng basta-basta tanggalin, i-demote, ilipat, or isuspend ng walang legal basis at due process. Kahit magpalit-palit pa ng administration, boss, mayor, governor, presidente, o kahit sino pa yan, hindi nila pwedeng basta agawin yung position mo dahil sa politika o personal reasons. No election result, no change in administration, and no political pressure can strip you of your position arbitrarily. At sobra talaga na-appreciate ko tong dalawang rights na to during the pandemic noong 2020. Habang sa balita, maraming tao yung nagpapanik kung saan kukuha ng panggastos, maraming companies yung nagsara, maraming employees ang natanggal, maraming negosyo ang nalugi. At honestly, isa yun sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang employee, yung mawala ng trabaho habang may pamilya kang binubuhay. Pero kami sa government, especially dito sa DepEd, hindi kami nawalan ng trabaho at tuloy-tuloy din yung salary namin. And yes, exempted yung fear sa COVID kasi sobrang seryoso nun para sa lahat. Pero bilang government employee, na-realize ko talaga that time kung gaano ka-importante ang job security. For the first time, nakapagpahinga kami kahit papano from the pressure ng reports, programs, deadlines at implementations. Mas marami kaming oras sa sarili at pamilya habang hindi namin iniisip na matatanggal kami sa trabaho. Plus, gumawa pa ng paraan yung government noon, like temporary stoppage ng ibang loan deductions. Doon ko talaga na-realize na government employment is security. Kaya lagi kong ina-advise sa younger professionals as students na kakilala ko, if kaya mo, aim for government service. Kaya kung ikaw nangangarap na makapasok sa government at magkaroon ng item, padayon lang. Keep fighting your way into government service. Ako nga almost 8 years akong tuloy-tuloy na nag-apply kahit walang kasiguraduhan. Halos lahat ina-applyan ko. Kaya ikaw rin, don't stop chasing your dream to become a government employee. Kaya mo yan. I'm rooting for you. Please, keep going.